Maganit na ba ang play o parang may mapuputol na sa loob ng iyong clutch cable? At nang masilip mo ay parang mapupudpud na ito? Mas mainam na palitan mo na ito at huwag mo nang hintayin na maputulan ka ng clutch cable sa daan. Sa videong ito, ipapakita namin sa inyo kung gaano kadaling magpalit ng clutch cable ng inyong Rusi TC125. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano palitan ang clutch cable ng inyong Rusi TC125. Kung handa na kayo, tara, simulan na natin. Una sa lahat, dapat nating malaman kung kailan dapat palitan ang clutch cables ng ating motor. Kapag napansin natin na ang clutch cable ay medyo maganit na ang play o parang may mapuputol na sa loob, ito ay may palatandaan na kailangan na nating palitan ito. Kaya dapat i-double check natin ang mga motor natin bago ibiyahe upang maiwasan natin ang anumang mga aberya sa daan. Ngayon na alam na natin kung kailan dapat palitan ang clutch cable, punta naman tayo sa tamang paraan ng pagpapalit nito. Sundan lang natin ang mga steps na gagawin natin maya-maya. Ang mga gagamitin nating tools ay 10mm T-wrench, 12mm open wrench, pliers, at syempre, ang bagong clutch cable. Ngayon na nakahanda na ang lahat, simulan na natin ang pagpapalit. Unang step, hanapin ang clutch cable na naka-attach sa clutch lever. Gamit ang 10mm T-wrench, iloosen ang bolt ng clutch lever na magsisecure sa clutch cable. Mag-ingat na hilain ang lumang clutch cable mula sa clutch lever at clutch arm at hilain ito pababa. Habang hinihila nyo ito, isaulo nyo ang pwesto ng mga lumang cable para mas mapadali ang pag-replace nyo mamaya. Pwede nyo rin ito picturean para may reference kayo. Next naman, pumunta kayo sa kanang bahagi ng inyong motor kung saan nakakonek ang isa pang end ng inyong clutch cable. Gamit ang dalawang 12mm open wrench, luwagan ang nuts na nakasecure sa clutch cable hanggang sa matanggal ito. Ngayon, maingat nyo hihilain ang cable. Kapag natanggal na ang lumang cables, kunin ang bagong clutch cable at siguraduhin ito ay katulad sa lumang clutch cable. I-reverse lamang ang process ng pag-detach na ginawa natin kanina sa lumang clutch cable at i-attach ang bagong clutch cable. Unahin natin i-attach ang clutch cable sa baba na bahagi ng inyong motor at saka natin ikabit ang kabilang end ng bagong clutch cable sa clutch lever. Ipadaan ang cable sa parehong paraan ng inyong pagkakatanda o reference kung paano't pagtanggal ng lumang cable sa katawan ng inyong motor. I-tighten ang mga bolt o nut upang ma-secure ang bagong clutch cable. Next, i-adjust natin ang tension ng clutch cable. Sa baba ng iyong motor kung saan nakakabit ang clutch cable, i-adjust nyo ang nut na kung saan ay maa-adjust ang tension ng clutch cable. Make sure na naka-align ito bago i-loosen o i-tighten. I-move ang adjuster pa left kung gusto mo na tumigas ang iyong clutch at pa right naman kapag gusto mong lumambot ito. Ang tamang tension ay dapat may kaunting play o slack sa clutch lever. Ngunit, hindi dapat ito sobrang maluwag o sobrang mahigpit. Siguraduhin na ang clutch lever ay gumagalaw ng maayos at hindi nagja-jam habang ina-adjust ang clutch cable tension. Ngayon, kailangan natin subukan ang bagong clutch cable. I-test ang clutch lever sa pamamagitan ng pag-change gear. Siguraduhin na ang clutch lever ay gumagalaw ng maayos at walang anumang pagkakaantala o pagka-jam. Kung nararamdaman natin na mayroong anumang problema o hindi gumagana ng maayos ang clutch cable, baka kailangan nating i-adjust muli ang tension o suriin ang mga koneksyon kung mayroong hindi tama. Congratulations mga Kamoto Asia! Alam mo na kung kailan at paano palitan ang clutch cables ng ating Rusi TC125. Mahalaga na palitan ang clutch cables kapag may mga sira na ito o kapag hindi na ito gumagana ng maayos. Sa pamamagitan ng tamang pag-alaga at pagpapalit ng clutch cables, mapapanatili nating maayos at epektibo ang gear changing system natin. Maraming salamat sa panonood! Sana ay marami kayong natutunan. Drive safe at kita-kits tayo sa susunod naming video.